So ito mga idol, isinend sa atin ito ng isa nating kabakal at pinapasagutan sa atin, no. Obviously ito ay isang tanong. Kasi kung mapapansin niyo sa taas na may nakasulat na label name, the elements in the location of elements of a welding symbol. Tapos dito meron talaga siyang your answer, no. So lalagyan natin ng label isa-isa kung ano yung ibig sabihin ng bawat number at bawat letters, no. So ilalagay natin dito yung camera natin para mas steady. So sagutan natin yung mula 1 up to dito sa 17, no. So ito yung pinaka-last na number niya. So habang sinasagutan natin, explain natin isa-isa kung anong ibig sabihin ng mga ito, no. So dito lalabel natin, no. Lalagyan natin ng label kung ano itong number 1. So dito mga idol, ang number 1 natin is ang ating arrow line or arrow. Okay? So kung saan nakapoint itong arrow, makikita nyo naman sa symbol kung sa other side or arrow side yung ating symbol. So ito isang AWS ang setup nitong elements na to, no. Kaya ako na-identify ito na AWS dahil dito sa ating length at saka pitch. Okay? So dito ang ating arrow or arrow line. So ang number 2 natin is itong weld all around symbol. So ito is weld all around. So explain na natin isa-isa, no. So magawa tayo dito. Weld all around mga lodi is, alam niyo naman yan kapag weld all around na ginamit natin. So kung meron tayong isang weldingin, for example, kahit square yan, kung nakatutok dyan yung arrow natin, extend natin to. So kailangan mong weldingin palibot, okay, ng welding. So ganun lang kasimple yung weld all around. Kung ang gitna naman niya is mayroong halimbawa ito isang tubular, so makikita nyo yung symbol dito is pwedeng fillet weld on both sides. Okay, so ibig sabihin yan, may welding din yung loob. Pati loob mo is weld all around symbol din. Okay. So yung number 3 natin is yung site weld. Yung ito. So ito is tinatawag natin na field weld. So ito is field weld. Yung parang plug, no. Dito kadalasan nakalagay yan. Okay? So ibig sabihin ng ating site weld or field weld, mga lodi, once na na-fabricate yung ating isang materials, ay sa site weldingin or maaring mismong nasa site yung weldingin mo. So kapag merong field weld na nakalagay, that means yan ay sa site or sa field weldingin, hindi sa loob ng fabrication. Okay? Ngayon, ang number 4 natin, size of the weld sa unahan ng welding symbol. For example, meron tayong dito lagyan natin ng 4. For example, no? So yun ang ating welding size is 4. So ito yung weld size. Okay? So ang number 5 naman natin is yung ating groove weld effective throat. Pag sinabi mong groove weld effective throat, ilagyan muna natin ang label dito, no. So dito is groove weld effective throat. Okay? Pag sinabi mong effective throat, mga lodi, ito ay kadalasan sa, for example, ito, no, itong welding symbol natin. So dahil ito ay AWS, lagyan natin sa baba, no. Meron ka ditong groove weld. So ayan yung groove weld mo, no. Ngayon, pag sinabi mong effective throat, ay binelding mo na yan, no. Ito ang sukat niyan, yung kabuuan, mga lodi. Ito. Okay? Ito na nakikita nyo ng malinaw. Pag sinabing effective throat, yung kabuuan ng sukat ng welding na lumabas. Kapag sinabi namang designed throat, is yung thickness nito, bakal na winelding mo. Yun ang tinatawag na design throat. So dito naman is effective throat ang label natin dahil dito sa E. Okay? So number 6 tayo.
So, sa number 6, mga lodi, is napakadali niyan. Kasi yan ay isang supplementary weld symbol, which is plus, no? So, kung meron tayong ganyan, makikita mo dito, ilalagay yan dito, or possible na pa ganito. Okay? Pwedeng ganyan yung pwesto niya. Ngayon, sulatan natin dito ito yung ating number 6, no? So, ito ay supplementary. Pero dahil meron na siyang mismong symbol, itong symbol na to is flash. Okay? Pag nakita nyo yan, means ipa-flash grind or imamachining para maging flat. So, ibig sabihin, tatanggalin yung ibabaw, gagrinderin ng flat, no? Yung 7 natin, mga lodi, is yung ating root opening. Root opening, okay? So, normally, itong root opening natin is like 3 milli or 2 milli, depende sa WPS natin. Pero, sa ibang turo sa school, no? Pag SMAW, depende sa electrode size. Pero sa MIG-MAG, normally it's 3 mm. Okay, ang ating standard. Tapos punta tayo dito sa, so ito yung root opening natin na tinatawag. Dito yung mga lodi, ito. So yung ating number 8 is yung F, no? So yung number 8 natin, mga lodi, ito, is yung ating finishing symbol. For example, ito yung ating, ulitin natin itong welding symbol natin. Okay. So, meron tayo ditong flash grind. Tapos ito, magkakaroon to dito ng, it's either pwede ditong ilagay yung G kung grinding yung ating finishing symbol, or pwede rin siyang M kung machining. So, ibig sabihin yung F is finishing weld or finishing symbol. Sa finishing symbol is na-discuss ko yun sa ibang topic natin, is pwede yan na machining, pwede yan grinding. Okay? So, kung papaplat ba sa'yo or kung ano pang pagagawa nila na finishing. Tapos, meron tayo sa 9. Yung ating 9 is groove size, included angle. So, pag sinabi mong groove size, included angle, groove weld size, included angle. Pag sinabi mong included angle, ganito yung sample, no? Diba, meron tayong groove weld dito, no? Yan. Pag sinabi mong included angle, yung kabuuan, mga lodi. For example, ito is 35 degree, 35. So, ang iyong number 9, itong A, is total of 70 degrees. Okay? Yun yung sinabing included angle, pinagsama yung dalawa. So, 11 natin, mga lodi, is napakasimple nito. Ito yung ating length. Length ng welds, okay? So, length of weld ito. Ito yung haba ng hinang mo, kung gaano kahaba. Normally, ito sa intermittent weld chain or staggered. So, ito, length. So, ito namang P is ang ating pitch. Sa pitch, yung ating pagitan ng bawat welding na kinuha sa center to center ng length ng ating welding. So, sa chain at staggered, makita nyo yan. Sa AWS, okay? So, ito yung example niya, mga lodi, para mas malinaw. Kung meron tayo dito isang plate, may welding tayo dito na 1, 2, 3. For example, ito yung chain weld. Magkakatapat. So, yung ating L, dito lahat igay natin dito. Yung ating L is ang ating itong weld size na to. Ito yung L natin. Yung ating pitch, mga lodi, is yung sentro nito at sentro nito. Ayan. Yan yung ating pitch, okay? Center to center nito is pitch sa AWS.
So, punta tayo sa number 13. So, sa number 13 natin, ito yung ating tail. Okay. Tawagin ni tail of the reference line. Yung tail natin mga lodi is, dito naka-indicate lahat ng mga additional information na hindi mo nakita dito sa iyong reference line. Yung additional instruction na gustong ipagawa sa'yo ng welding engineer, for example, or pwede rin naman yung ibang details na gusto nilang ipaalam sa'yo. For example, anong welding process? For example, GMAW. Anong electrode ang gagamitin? For example, ito ay ER70S. Okay? So, dyan mo makikita lahat. Or kung may iba pa siyang gustong sabihin na detalye na hindi pwedeng ilagay dito. So, sa tile nyo yan makikita. So, ito yung ating reference line. So, ito bali yung ating 10 kasi ibabalikan natin. No? So, ito yung ating other side. So, ito yung 10 natin is other side. So, ito yung 15 natin is yung arrow side. So, kung makikita nyo dito, no? Ito yung ating arrow side. Ayan, arrow side. So, itong 10 natin is yung other side. Which is ito yan. Okay? Tapos, itong ating 16. So, yung ating 16, 15, at saka 10 is covered ng weld symbol. Which is yung ating mga fillet weld, groove weld, or single bevel. Na nakikita nyo dito yung weld symbol. So, that means itong 16 is weld symbol din. Pero siya is both sides. That means, kung makikita nyo yan sa example, ito yan. So, ito yung lalabas sa ating number 16. Sa number 10 naman is ito. Sa number 15 is single din. Wala itong sa taas. So, yun ang ibig sabihin ng ulitin ko, 15 arrow side, 16 both sides, number 10 is other side. Pero cover siya ng lahat ng weld symbol. Ating number 17, yung last natin, ito yung ating number of welds. Or seam. Or slot. Or plug. So, that means kung ilang welding ang meron sa isang bakal na gagawin mo, sa isang materyales. So, ito yung 17, ito yung N. So, yan mga lodi ang interpretation nitong lahat ng ito at sana dun sa nagtanong sa atin, no, kabakal is masagot mo na rin ito dun sa exam ninyo. Kung ito ba na exam ninyo or kung ano man yung purpose mo nito kung bakit pinapa-interpret mo to. Sana ay makatulong sa iyo yung video na yan.